Binabati ko ng kapayapaan ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ng dakilang manunobos na si Jesus. Mula ngayon at magpakailan naman. Ang pagsikat ng araw, kasilanganan, nagsasabog ng kabiyayaan ang kaitaasan. At sino ang maagap sa inyo, o aking may iniibig na mga kapatid? Katotohanan nga, o aking may iniibig na mga kapatid, nilikha ng Diyos ang lupa at ipinagkaloob niya sa tao ang 6 na araw dahilan sa mga pangangailangan at ang isang araw ay handog sa dakilang Ama. Bakit ko ito binanggit sa inyo sa mapalad na pag-aaral sa umagang ito? Upang malaman ninyo at matutunan ninyo kung gaano kahalaga ang panahon sa kalagayan ninyong mga tao. Na hindi ninyo nalalaman kung ano ang bukas. Ang tanging nalalaman ninyo ay sa ngayon, o aking may iniibig na mga kapatid. Kung kaya nga't ang tao ay kinakailangan na sa kanyang pamumuhay sa kapatang lupa ay huwag siyang malingat, o aking mainiibig na mga kapatid. Maging mapagmasid kayo sa inyong kapaligiran. Maging mapagmasid kayo sa mga kaganapan sa kapaligiran, o aking may iniibig na mga kapatid. At katotohanan nga, nakikita ninyo mga palatandaan sa Panginoon. Subalit hindi nyo nalalaman kung kailan darating. O aking may iniibig na mga kapatid, sa inyong pag-aaral sa loob ng patro ng diway, ang lahat ay inihayag sa inyong mga harapan upang kayo mga nag-aaral sa loob ng patro ng diway maging masinop, maging maagap sa inyong pamumuhay, o aking mainiibig na mga kapatid. At isa magandang halimbawa na laging binabanggit ng kabatlayaan. Pumunta kayo sa langgam. Bakit langgam, o aking mainiibig na mga kapatid? Sapagkat ang maliit na pulisap na ito ay masinop at masinop sa kanilang pamumuhay. Na kung tag-init ay naghahanda at nag-iipon ng pagkain upang sa ganon, pagdating ng tag-ulan, ay hindi sila magugutom. Ganyan din ang aking mga iniibig na mga kapatid. Ano ang inyong iimpukin na inyong natutunan sa loob ng patro ng diwa? Hindi material na bagay na siyang kinalulugdan ng tao sa kasalukuyan, bagkus mag-impok kayo at mag-impok kayo ng mga kayamanang nanggagaling sa kaitaasan. Mag-impok kayo ng kabutihan at kawang-gawa sa inyong mga kapwa, o aking mga iniibig ng mga kapatid, sapagkat ito
ang magbibigay kaaliwan sa inyo kung dumating man ang tagtuyot sa inyong kalagayan. Ano ang wika sa santong kasulatan? Ang mabuting gawa ay hindi kayo pababayaan ng kaitasan pagdating ng panahon. Hindi kayo mamalimos ng tinapay sapagkat kayo nagugutom. Hindi o aking mga iniibig ng mga kapatid sapagkat nagkaroon na ng kabusugan ang inyong mga tunay na ako na walang iba kung hindi ng mga espiritu. O aking mga iniibig ng mga kapatid. Ang buhay sa kalupaan ay hindi paligsahan. Na kung sino ang malakas, ang siyang mananalo. At kung sino ang mayaman, ang siyang hindi magugutom. O aking may iniibig na mga kapatid, ang sukatan ng iyong pamumuhay sa lupa ay hindi sa mga bagay na inyo nakikita kung hindi sa mga bagay na nanggagaling sa kaitaasan. Kung kaya nga kayo na lagi nakikinig ng mga magandang balita na nagmumula sa kaitaasan, sinupin ninyo ang inyong mga buhay. Maging mapagkawang gawa kayo sa inyong kapwa. Sapagkat diyan kayo tinawag ng dakilang Ama. Hindi kayo tinawag sa kaguluhan o aking mga iniibig ng mga kapatid. Tinawag kayo at tinawag kayo sa kapayapaan. At sa pamagitan ng dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, inakay ang bawat isa. Sa paggawa ng kabutihan sa kanyang kapwa, inakay ang bawat isa sa buhay na mayroong kapayapaan at mayroong kalwalhatian na nagmumula sa kaitaasan. Aking may iniibig na mga kapatid. Kung inyong pagmamasdan ang inyong kapaligiran at ang mga kaluluwang laging nakatindig at nakatayo sa gilid ng mga lansangan, ito, hindi man niya mapag-amutan ng mga material na bagay, amutan ninyo na makalangit na panalangin. Sapagkat yan ang mahalaga at mahalaga. Sapagkat kinakailangan ninyo na mailawit ng kaitasan ang kanyang awa at kahabagan. Hindi lamang sa inyong mga sariling kaakuan, hindi lamang sa inyong mga kapwa, lalo tigit na sa inyong pamayanan, na ngayon na nasa gitna ng kaligaligan at pagsubok at pag-aaral o aking may iniibig na mga kapatid. Mapalad kayo. Sapagkat natutunan na ninyo at nalalaman na ninyo kung paano ninyo ikakampanya ang mga bisig. Nalalaman ninyo kung saan ihakbang ang inyong mga panyapak at nalalaman ninyo at nakikilala ninyo na sa inyong pag-aaral sa loob ng patong diway, meron palang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Na kailanman hindi kayo iiwanan, bagkus. Lagi niyo siyang kasama. Lagi niyo siyang kasama, waking may iniibig ng mga kapatid, kasi namang tapat at nagpatotoo ng kanyang pananampalataya sa harapan ng dakilang Panginoon. O aking may iniibig na mga kapatid, ang mga kaganapan sa inyong kapaligiran ay huwag mawalay ang inyong mga puso sa tunay na puno ng ubas na walang iba kundi ang dakilang Panginoon. Huwag maluoy ang inyong pananampalataya o aking mga iniibig ng mga kapatid, bagkos. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay magsilbing pampalakas, pampatibay, at maging maningning ang inyong pananampalataya sa harapan ng dakilang Ama. O aking may iniibig ng mga kapatid, pahalagaan ninyo ang panahon na dumaan sa inyong harapan sapagkat hindi na yan babalik at babalik sa inyong kalagayan sapagkat bagong panahon na naman ang darating na inyong kaharapin sa buhay na yan habang kayo'y nakikitalad sa mundong ibabaw. Ang aking karagdagan,
ang santong kasulatan, Ecclesiastes, Kapitulo 9, 11 hanggang 12. Pakibasa. Nueve, 11 hanggang 12. Ano po? Mga ngaral. 11 hanggang 12. Ito po ang sinasabi sa sulat po ng mga ngaral, Kapitulo 9, versikulo 11 hanggang 12. Ako'y bumalik at nakita ko sa ilalim ng araw na ang pag-unahan ay hindi sa mga matulin, ni ang pagbabaka man ay sa mga malakas, ni sa mga pantas man ang tinapay, ni ang mga kayamanan man ay sa mga taong nag-uunawa, ni ang kaloob man ay sa taong matalino, kundi ang panahon at kapalaran ay mangyayari sa kanilang lahat. Sapagkat hindi rin nalalaman ng tao ang kanyang kapanahunan, kung paano ang mga isda na huli sa masamang lambat, at kung paano ang mga ibon na huli sa bitag, gayon ang mga anak ng mga tao ay nasisilo sa masamang kapanahunan pagka biglang nahulog sa kanila. Punto. Unawain ng aking may iniibig, mga kapatid, ang karagdagang pag-aaral niyan. At suriin ninyo ng mga apo upang sa ganon, kung paano winig sa santong kasulatan, hindi na kayo masusubukan pa na walang kaalaman, kundi nalalaman na ninyo kung kailan darating ang dakilang Panginoon sa inyong mga kalagayan. Ang aking pamamaalam, 1 Korinto, Kapitulo 1, 1 hanggang 3. Pakibasa. Ito po ang sinasabi sa Korinto 1, Kapitulo 1, versikulo 1 hanggang 3. Si Pablo na tinawag na mga maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo na kanila at ating Panginoon. Sumain niyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Punto. Sumainyo ang kabiyayaan na nagbumula sa dakilang Panginoon mula ngayon at magpakailan paman. Ang bunga ng dakilang Panginoon ay tunay ngang mabuti at pinagpapala. Ang bunga at bahagi na sa inyo ay tunay na ibinibigay, ay tunay ngang mainam at karapat-dapat. Nasa inyo ay tunay na pinagkakaloob. Aking mga iniibig na mga kapatid, kung ang bahagi ng kaitaasan ay mabuti, nakapaghahandog at higit na lalo, nakapagbubunga ng mainam, paano nyo nga ito pinangahawakan sa inyong mga sarili? Paano nyo nga nakikita bilang isang tagagamit? Paano nyo nga ito nagiging isang bahagi sa inyong mga pagkatao? Sapagkat narito ang kanyang mga bunga, narito ang kanyang piging, inihandog sa bawat isa sa inyo upang kayo din naman ay tunay na makatikim at makahandog sa kanyang mga biyaya. Upang kayo din naman ay tunay na magbigay ng pagkakataon sa inyong mga sarili upang ang bahagi ng kaitaasan ay mapuno at higit na lalo mapunan sa inyong mga pagkatao ang bawat mga pagkukulang. Sapagkat katotohanan, kailanman ay hindi nagkulang ang kaitaasan na maghandog sa bawat isa sa inyo. Kailanman ang kaitaasan ay tunay na nagpapatuloy
na magbigay ng kanyang kabiyayaan upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang humarap, tumalikod na sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Ang bawat isa sa inyo ay pinapakilala ang kanyang mga salita upang ang bahagi ng dakilang Panginoon ay magpatuloy. At bilang mga kasangkapan at patuloy na nag-aaral sa harapan ng dakilang Panginoon, paano nyo nga nakikita ang inyong mga sarili? Pinagbubuti ba ng bawat isa sa inyo ang inyong mga pagkatao upang tawagin kayong mga karapat-dapat? Upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magkaroon ng isang kabanalan sa inyong mga pagkatao, upang ang layunin ng dakilang Panginoon na kailanman walang sino mang may iwan ay tunay ngang magkaroon sa bawat isa sa inyo ng pagkakatagumpay. Kayo nga ay nagpapatuloy at kanyang mga anak, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa bawat isa sa inyo na naghahandog ng kanyang panahon, tunay nga kayong tuturuan at higit na lalo, patuloy na paalalahanan ng mga karapat-dapat, ng mga kabanalan, upang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang hindi na maligaw sa sanglibutang ito. Upang sa inyong maliit na panahon na sa inyo ay binibigay sa buhay at sa pag-aaral, kayo nga ay laging handa sa harapan ng dakilang Panginoon upang tumikim ng kanyang kabiyayan. Makita ninyo sa inyong mga pagkatao na hindi lamang kayo patuloy na nakikinig, bagkus ang bawat isa ay tunay ngang ipinabubuti ang kanyang mga sarili. Tunay ngang kinikilala ang kanyang mga pagkatao upang ang bawat isa sa inyo na patuloy na naghihikahos at naghahanap ng kanyang mga salita ay tunay ngang magbunga. Sapagkat ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang bahagi ng kanyang katauhan. Ang liwanag na sa inyo'y pinagkakaloob ay tunay ngang ibinibigay sa tuwina. Patuloy na pinaalala sa aking mga iniibig na mga kapatid upang ang pagkalimot sa bahagi ng inyong mga espiritu ay hindi na nga ninyo madanas pa. Sapagkat katotohanan na aking mga iniibig na mga kapatid, ang layunin ng dakilang Panginoon ay tunay nga kayong makabalik sa kanyang harapan. At gaano nyo nga nakikilala ang inyong mga sarili upang kayo ay tunay na makahandog sa kanyang harapan. Sapagkat marami ang sa inyo'y patuloy na nangagsisipagtisod. Marami pa rin sa inyong mga pagkatao ang patuloy na naghahanap ng isang laman. Marami pa rin sa inyong mga pagkatao ang patuloy at nabubulag-bulagan sa buhay na ito, na kung anuman ang sa inyo'y natatamasa, ay tunay ngang mawawala, at bagkus sa inyong mga pagkatao. Ano ang inyong nasain, aking mga iniibig na mga kapatid? Ang bahagi ng inyong mga espiritu, ang inyong mabuhay. Sapagkat ito ang tunay na pag-aaral, ito ang tunay na buhay na sa inyo ay patuloy na pinakikilala. Ito ang inyong inaalagaan sa inyong mga pagkatao at patuloy ngang ibinubukal sa inyong mga sarili. Ang mahabang panahon na nawala ay tunay nga ninyong ibalik upang ang inyong pag-aaral ay tunay nga kayong makahandog at higit na lalo, tunay nga ninyong makita sa inyong mga sarili na kayo ay lumalakad sa tuwid na daan. Aking mga iniibig na mga kapatid, sa paturuan ng dakilang Panginoon, makita ninyo sa inyong mga pagkatao na ang bawat isa sa inyo ay karapat-dapat ng pagkatiwalaan ng dakilang Panginoon. Ito ang inyong nasain sa inyong mga pagkatao. Ito ang inyong buuin at nasain sa inyong buong katauhan. Sapagkat malibang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang kakitaan ng isang kabanalan, ng isang pagtsatsaga na maabot
ang kaharian ng dakilang Panginoon. Malibang ang bawat isa sa inyo ay tunay ngang magkaroon ng isang mahigit na panahon upang tuklasin ang bahagi ng dakilang Panginoon. Patuloy nga kayong babalik at babalik sa sanglibutang ito upang mag-aral. Linisin ninyo ang inyong mga pagkatao. Bigyan nga ninyo ng masigit pa ng panahon ng pag-aaral. Bigyan ninyo ng katiisan at pagtsatsaga ang inyong mga pagkatao sa buhay na ito. At ang bawat isa sa inyo ay tunay nga ninyong tunghayin na kayo ay tunay na karapat-dapat na maging sa harapan ng dakilang Panginoon. Aking mga iniibig na mga kapatid, bawat salita, bawat bahagi ng dakilang Panginoon ay patuloy na ibinibigay. Buksan nga ninyo sa inyong mga sarili. Buksan nga ninyo sa inyong pag-aaral ang bahagi ng para sa Panginoon. Na kailanman sa bawat isa sa inyo, tunay nga kayong nasain ang magbalik sa kanyang sinapupunan. Muli, ang bawat paalala at handog ang sa inyo'y pinagkakatiwala mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam, ako ang sa inyo'y patuloy na nagbibigay handog. Apostol Pablo, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang siyang ibinababa ko para sa bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Aking mga iniibig kong mga kapatid, kayo nga ba ay nagtataka kung bakit nga ba kayo paulit at paulit na ibinabahagi ng dakilang Panginoon dito sa sanglibutan, na sa bawat panahon nga ay kayo ay parating na paririto nga dito sa sanglibutan. Sapagkat sa panahon na tayo ay inilapag nga ng dakilang Panginoon dito nga sa kalupaang ito, ay may kinakailangan pa nga tayong tapusin na tungkulin. Kinakailanganin pa nga nating magsipag-aral. Kaya tayo nga ay patuloy at patuloy na ibinabahagi ng dakilang Panginoon dito nga sa kalupaang ito. Kaya nga't sa bawat panahon na tayo ay ilalapag ng dakilang Panginoon dito sa sanglibutan. Sa panahon na tayo ay naparirito na nga, tayo nga ay magsipaglakad ng may katotohanan at ng may kapayapaan sa ating mga sarili. Sapagkat baliwala na nga lamang ang ating mga pag-aaral kung ito'y hindi natin bibigyan ng kabuluhan, aking mga iniibig na mga kapatid. Kung sa panahon na tayo ay nagsisipag-aral na lamang, nang sa gayon ay masabi natin na tunay nga tayong mag-aaral. Ngunit gawin nga natin ito para sa dakilang Panginoon. Ibigay natin ang ating mga sarili. Ibigay natin ang ating mga espiritu para sa Kanya. Nang sa gayon, ang tunay na mag-aaral nga na siyang nagsisipaglakad sa daan ng dakilang Panginoon ay ibibigay nga ang lahat ng naparoroon sa Kanya, nang sa gayon ay matapos niya ang tungkulin at pag-aaral na ibinababa sa Kanya ng dakilang Panginoon. Kaya nga aking mga iniibig, handa nga ba kayong bumitaw sa mga bagay na siyang nagbibigay sa inyo ng kasayahan? Handa nga ba kayong tanggalin ito sa inyong buhay nang sa gayon ay matupad ninyo ang pag-aaral ng isang mag-aaral? Kung sa gayon nga sa pamamagitan nito, ay tunay nyo ngang makikita ang katotohanan, sapagkat ano pa nga ba
ang silbi ng pag-aaral kung hindi nyo nga natututunan ang katotohanan? Sapagkat sa pamamagitan ng pag-aaral ng dakilang Panginoon ay doon, unti-unti nyo nga makikita ang katotohanan na siyang ipinapakita ng dakilang Panginoon. Kaya nga aking mga minamahal na mga kapatid, habang kayo ay binibiyayaan pa ng pagkakataon, nang sa gayon sa pagkakataon na ito ay sabihin na natin, tulad nga sa kayamanan na paririto dito sa sanglibutan, sapagkat ang panahon na ito ay hindi mo nga makikita dito nga sa sanglibutan na ito. Hindi mo nga ito mahahanap sapagkat ang tunay na nagbibigay lamang sa atin ng pagkakataon na tayo ay makapag-aral nga ay ang dakilang Panginoon. At kayo ngang mga kabataan, kayo ay nabibigyan pa nga ng maraming pagkakataon na ipinapakita ng dakilang Panginoon na siyang ibinabahagi sa inyo. Kaya nga't kunin niyo ang pagkakataon na ito nang sa gayon ay makagawa kayo ng may kabuluhan. Makatupad kayo ng may kabuluhan. At makadaan nga kayo sa tunay na landas ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang paglalakbay sa kanyang daan ay hindi nasa dakilang Panginoon. Ito'y nasa sa atin, aking mga iniibig na mga kapatid. Ito'y ating pipiliin kung saang daan nga ba tayo paparoon. Sa daan nga ba kung saan magkakaroon nga tayo ng kasayahan. Ngunit sa kasayahan na nga ito ay magkakaroon tayo ng suliranin, problema, at pagsubok. Ngunit sa panahon na tayo ay dumaan sa landas ng dakilang Panginoon ay panigurado nga na ang ating mga espiritu ay hindi na nga magugutom sa pag-aaral ng dakilang Panginoon. At panigurado nga na ang kaliwanagan niya ay siyang maparoroon sa atin. Na ang liwanag ng dakilang Panginoon ang hinahanap-hanap nga ng bawat isa sa atin. Ngunit sa panahon na tayo ay lumakad sa daan niya, ay doon nga lamang tayo unti-unting makakakita ng tunay na liwanag at tunay na pag-ibig na siyang ibinibigay at ibinababa sa atin ng dakilang Panginoon. Kaya nga aking mga iniibig, katotohanan, mapapalad ng mga taong nag-aaral sa tamang landas. Mapapalad ang mga taong naglalakbay sa tamang paroroonan. Mapapalad ang mga taong nakaririnig ng tunay na salita ng dakilang Panginoon. Sapagkat sila ang mga taong nakakaalam ng katotohanan. Nalalaman nila ang salita ng dakilang Panginoon kahit hindi nga sila nangungulila sa pag-aaral. Tatawagin mo nga ba ang iyong sarili na isang mag-aaral kung ikaw ay nakakarinig ng salita ng dakilang Panginoon at pag-aaral? Aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nga ito sapat upang ikaw ay tawagin na isang alagad nga ng dakilang Panginoon. Sapagkat ang tunay na siyang nagsisikap sa pag-aaral ay tunay nga siyang mag-aaral ng lubusan na sa bawat panahon
ay ibibigay niya para lamang sa dakilang Panginoon, sapagkat nalalaman nga na ito ang karapat-dapat para sa kanyang espiritu. Na sa anumang bagay ay siyang ipagliliban niya nang sa gayon ay mabigyan niya ng pagkakataon ang kanyang sarili na tumupad para sa dakilang Panginoon. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, ipagliban niyo muna ang mga bagay na siyang nagbibigay sa inyo ng kasayahan, sapagkat sa panahon na kayo ay nakatungtong na nga sa kaitaasan, sa tahanan ng dakilang Panginoon, ay doon nyo nga makikita ang tunay na kasayahan at tunay na kaliwanagan at pag-ibig na siyang ipinamamalas sa atin ng dakilang Panginoon. Na ang kasayahan nga na nararamdaman natin dito sa sanglibutan na ito ay mawawala na nga lamang yan, aking mga iniibig na mga kapatid, na sa isang iglap na lamang ng inyong mga buhay ay ito ay unti-unting maglalaho. Ngunit kung ikaw ay nanatili sa dakilang Panginoon at ikaw ay nanatili sa kanyang ubasan, ay panigurado nga na ang kasayahan na yan ay magtatagal hanggang sa pinakadulo. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, isa puso nyo nga ang tunay na pag-aaral. Ito'y inyong ingatan sapagkat ito ay bahagi ng dakilang Panginoon. At isipin nyo nga na sa bawat pag-aaral na iyan ay katumbas nga ng isang pagkain ng inyong mga espiritu na kinakailangan. Na sa panahon nga ng inyong mga espiritu ay nagutom na sa pag-aaral ng dakilang Panginoon, ay hindi nyo nga makikita ang mga pag-aaral na yan sa mga kayamanan na inyong nakukuha. Ngunit sa panahon na kayo ay nagsipag-aral at nakinig at tumupad sa harapan ng dakilang Panginoon, ay doon nyo nga mapapaunlad ang inyong mga espiritu. Sapagkat ang isang katawan nga ay hindi gagana kung ang kanyang espiritu ay nangangailangan ng at nangangailangan ng pag-aaral. Kaya nga aking mga iniibig na mga kapatid, tunay nga ninyong hanapin ang tamang landas at doon kayo pumaroon. Sapagkat doon ang tunay na kapayapaan. Hanggang dito na lamang ang aking pagbabahagi sa araw na ito at nawa ang katotohanan ng siyang maghari sa bawat isa. Muli, ang inyong kapatid sa iisang pag-aaral, Juan Apostol. Paalam. Pag-ibig at kapayapaan, yang siyang aking ibinabati sa lahat at bawat isa sa inyo, o aking mga minamahal na kapatid, mula ngayon at magpakailanman. O aking mga iniibig na mga kapatid, mula sa kaitaasan ay nanggagaling ang kabanalan. Tunay, ito nga ang katotohanan. At kung ito ang katotohanan, kung ang kabanalan ay galing sa kaitaasan, kung ang kabanalan ay galing sa ating iisang Ama na ang Panginoon. Tunay, o aking mga iniibig na mga kapatid, sapagkat kayo ay nanggagaling sa ating dakilang Ama, mula sa inyong mga tunay na ako, mula sa mga binhi na siyang itinanim ng ating dakilang Ama sa inyo bago pa kayo isababa sa sanglibutan at bigyan ng kasuotan ang binhi ng kabanalan. Na siyang naghihintay, o aking mga iniibig na mga kapatid, upang sa gayon, diligan ninyo, o aking mga minamahal. Diligan ninyo sa anong pamamagitan? Sa pamamagitan ng paglilingkod sa harapan ng ating dakilang Ama. Dahil tunay nga kung ito ay hindi nabigyang buhay, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay maiiwan sa sanglibutan upang sa gayon
bumalik sa abo. Dahil tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang abo ay sa abo. Ganito nga ang inyong laman. Ito ay nanggaling sa mga putik. At o aking mga iniibig na mga kapatid, ito ay nabigyan lamang ng buhay sapagkat ang ating dakilang Ama ay mayroong isang kabutihan upang sa gayon ito'y bigyan niya ng buhay sa pamagitan ng kanyang munting hininga. Kaya nga ito aking mga iniibig na mga kapatid, itinatanong ko sa inyo, kayo ba ay buhay? Ang inyong tunay na ako ba ay nagkakaroon ng isang buhay? Ito ba ay binibigyan ninyo ng oportunidad upang sa gayon ipakita sa ating dakilang Ama na ang mga biyayang siyang itinatanim sa lahat at bawat isa sa inyo ay hindi na isasayang sa kabalaghagan. Dahil tunay nga, kung ang inyong mga espiritu hindi nabubuhay sa pamagitan ng isang paglilingkod, kayo ay walang pagkakaiba nga sa putik na nilalakaran ng inyong mga kaakibat. At kung ito nga ang katotohanan ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang biyaya ng ating dakilang Ama ay mabuti. At kung ito ay mabuti o aking mga iniibig na mga kapatid, bitawan ninyo ang sanglibutan sapagkat paano ninyo makikita ang kabuuan ng kaharilikan na galing sa kaitaasan. Kayo ay makakakita lamang ng munting bahagi ng may bababa sa inyo ng ating dakilang Ama, na kamunting bahagi lamang ng mayroon sa kaitaasan. Kung kayo o aking mga iniibig na mga kapatid ay madaling malilingat ng sanglibutan ng mga bagay dito, sa mga tuksong ihahatid ng sanglibutan sa inyo, kung kayo ay lilingon lamang dito, kayo ay di magiging sapat para sa kanyang dakilang landas para sa lahat at bawat isa sa inyo. Kaya nga, inaakit ko kayo, aking mga iniibig na mga kapatid, sa panahon kayo itatak sa landas patungo sa kaitaasan, huwag kayong tumalikod. Upang sa gayon ng aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong buong ako ay maibigay ninyo sa ating dakilang Ama. Dahil kung kayo ay lumingon sa sanglibutan, kung kayo ay lumingon sa inyong talikuran, tunay nga kayo na ay natukso ng sanglibutan. At ang mga natutukso ay walang kapayapaan sa kanilang sarili. At dahil dito, hindi kayo magiging sapat para sa ating dakilang Ama. Kaya nga, itinatanong ko rin sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay tunay na lingkod ng Ama, kayo ay magbibigay ng inyong kabuuan sa kanyang sarili. Tunay, ito nga ay ang iisang layunin ng lingkod na lumuhod sa harapan ng kanyang Ama. At kung kayo ay hindi gumagawa lamang ng simpleng pagluluhod, ng simpleng pagiging maamo sa harapan ng ating dakilang Ama, ay wala kayong magkaiiba sa batong magtitisod sa inyong mga kapwa. Sa batong sisipain sa pinakamalalim na bahagi ng mga lawa. Dahil o aking mga iniibig na mga kapatid, ang kinakailangan ng ating Ama sa inyo ay simple lamang, na kayo ay lumuhod sa kanyang harapan, na ibigay ninyo ang inyong kabuuan para sa Kanya. Dahil o aking mga iniibig na mga kapatid, ang ating dakilang Ama ay naghahanap sa inyo, ay naghahanap ng pagkikilala sa Kanyang kapangyarihan, sa Kanyang kabutihan. Dahil kung ibinigay ninyo ang inyong kabuuan sa Kanya, kayo ay may pananampalataya. Mayroong pananampalatayang ipinapatatag ng isang kaalaman na ang ating dakilang Ama ay mabuti. At ang mga kaaralan, ang mga salitang hinahanap ng inyong tunay na ako, ay mahanap lamang sa pamamagitan ng paglilingkod sa Kanya, sa pamamagitan ng pagsusunod sa Kanyang mga utos. Dahil tunay nga aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay sa Kanya, at kung kayo ay lumingkod sa Kanya, siya ay sa iyo. Dahil kung kayo ay magbibigay sa Kanya ng handog, o aking mga iniibig na mga kapatid, kung kayo ay nagbibigay sa Kanya ng hain, siya ay magpapakita sa inyo ng kabutihan na siyang laging ibinubuhos niya sa inyo. Sapagkat kung kayo ay magbibigay sa Kanya ng hain,
kinikilala ninyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang mga utang na siyang laging sa inyo ay binibigay, na siyang laging inyong ibinubuhat. At hanggat kayo magsimula sa inyong paglilingkod sa Kanya, ang mga utang na ito ay patuloy na dadami. Ito ay magsisilbing isang pabigat sa inyong mga landas. At tunay nga, o aking mga inibig na mga kapatid, kayo ay mananatili sa sanglibutan. O aking mga inibig na mga kapatid, tunay nga kung kayo ay kakapit sa sanglibutan, alalahanin ninyo na sa panahong ang ating dakilang Ama ay ginagawad ang kanyang kamay sa inyong harapan, ay wala kayong matitirang kamay upang sa gayon kunin ito. Kaya nga tigit sa lahat, o aking mga inibig na mga kapatid, bumitaw kayo sa sanglibutan, sa lahat ng pamaraan. Sa lahat ng pamaraan na kayo ibibitaw, ito ay gawin ninyo upang sa gayon, kayo ay magkaroon ng kamay, upang sa gayon igawad sa ating dakilang Ama. At huwag kayong magtulad sa mga mangmang, aking mga iniibig na mga kapatid, sa mga mangmang na may wangis. Sapagkat sa anong paraan nila ito ay magagamit kung sila ay lumalakad sa landas ng kasinungalingan. Kung kayo ay lumalakad sa landas na ito, tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, kayo ay lumalakad sa landas sa muling pagbibihis. At hanggat sa inyo, o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi nabubuhay ang bahagi ng kaitasan, ang bahagi ng ating Ama, ang bahagi ng tunay na kaaralan. Ang mga bahaging ito, aking mga iniibig na mga kapatid, ay hindi mabubuhay sa inyo, at kung hindi ito may buhay sa inyo, sa anong paraan ninyo maaabot ang mga salitang siyang magbibigay ng aliw sa inyong mga espiritu? Dahil tunay nga, hanggat mabuhay ang inyong mga espiritu, hindi kayo may bibigyang aliw. Kayo ay mananatiling marumi. At tunay nga, sino sa inyo ay lumilingon lamang sa mga daing ng leproso? Pinapasa ninyo sa mga daanan. Sino ang nagbibigay lamang na munting pagmasid sa mga taong marumi? Ngunit, bagaman ito nga ay ang katotohanan sa mga tao sa sanglibutan, tunay nga, ang ating dakilang Ama, makita ka mang matisod, ay maghahandog ng kanyang kamay para sa inyo. At kukunin ang inyong madugong kamay at ihatid kayo sa isang mabuting kapalaran. At kung ang aking mga iniibig na mga kapatid ay matisod at maging marumi, tunay nga, kung ikinuha ninyo ang kamay ng ating dakilang Ama, ay nahayaan ninyo na kayo ay muling ihatid niya sa mabuting bahagi na iyang paglilingkod para sa kanyang pangalan. Kayo ay lalayo niya, o aking mga iniibig na mga kapatid, sa isang paglilingkod sa sanglibutan. Dahil ang paglilingkod sa sanglibutan ay katulad lamang sa paghihimagsik sa ating dakilang Ama. Dahil tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang inyong mga espiritu, ang inyong mga tunay na ako ay kinikilala na nga ang ating dakilang Ama. Dahil ang ating dakilang Ama ay tumatatak sa lahat at bawat isa sa inyo at nakatatak na nga bago pa kayo isibaba sa sanglibutan, bago pa nga bigyang tatag ang sanglibutan, bago pa nga ipinatayo ng ating dakilang Ama ang mga bundok na inyong niyurakan. Kaya nga, isinasabi ko sa inyo, aking mga iniibig na mga kapatid, huwag ninyong hayaan ang sanglibutan na siyang kumapit sa inyo dahil tunay nga, o aking mga iniibig na mga kapatid, ang Panginoon hindi nakikinig sa mga daing ng laman. Ngunit nakikinig lamang siya sa mga pangangailangan na kinakailangan ng inyong tunay na ako. Dahil ang inyong tunay na ako, o aking mga iniibig na mga kapatid, kaya siyang kanyang aakayin sa kanyang kaharian.
Unti-unti, lilinisin niya o aking mga iniibig na mga kapatid ang mga bahagi ng sanglibutan na siyang kumapit sa inyo upang sa gayon kayo ay makapaglingkod sa Kanya ng puno ng kabutihan. At tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, hindi niya aakain ang inyong laman. Sapagkat ang inyong laman o aking mga iniibig na mga kapatid sa panoong dumadaing, sa panahong sinasabi, sila ay magbibigay ng kanilang kabuuan sa Kanya. Sila ay magsisinungaling. Kaya nga sa inyong mga pananalangin, gamitin ninyo ang karunungan ng inyong espiritu. Sa panahong kayo ay lilingkod sa Kanya, gamitin ninyo ang karunungan ng inyong espiritu. Kung kayo ay tatawagin niya, kayo ay sumagot sa pamagitan ng karunungan ng inyong espiritu upang sa gayon maitawag kayong tapat ng ating dakilang Ama. Dahil tunay nga o aking mga iniibig na mga kapatid, ang katapatan ang hinahanap ng ating dakilang Ama sa inyo. At kung kayo'y wala nito, ay ano kayo sa Kanyang harapan? Kundi putik. Sa muli, ang kabutihan, ang kapayapaan at ang kabanalan at ang pag-ibig ng ating dakilang Ama, hayang siyang ibinababa at iginagawad ko sa lahat at bawat isa sa inyo o aking mga iniibig na mga kapatid. Ako, ang inyong kapatid, sa isang kaaralan, Apostol Lucas. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaang nagbubuhat sa isang Diyos mula ngayon at magpakailanpaman. Mga iniibig na mag-aral, ano nga bang sinasabing karunungan at katotohanan kung ang layunin ay ipakilala ang kalooban ng Diyos? Tama ang inyong nararamdaman, tama din ang inyong kaalaman, pero magiging sapat ba ito upang kayo itawid sa tunay na katotohanan? Kaya nga ang paaralan ng Panginoon ay binuksan sa bawat kaluluwa, sapagkat hindi nga laging nagiging sapat ang inyong nalalaman, lalong hindi nagiging sapat palagi na ang inyong mga karanasan. Narito, ang Diyos ay nagbibigay patuloy ng kanyang aral upang sa bawat isang mayroong taingang nakikinig, mayroong kaisipang nagpipilit makaunawa at lalo na mayroong isang puso na naghahandang umibig, lagi na ang kaitaasan din ay handang magbigay ng pagbibiyaya ayon sa kanyang pag-ibig. Ano nga bang kabuluhan ng bawat panahon na sa inyo'y pinauutang? Ang buhay na yan. Ang pagbilang ninyo sa bawat araw na nagdaraan. Ano ang kabuluhan nito? Ano ang sa inyo'y pinakikilala? Pagkamat naunawaan ng tao ang kabutihan ng Diyos, ayon lamang sa level ng kanyang kaalaman, magpapakilala ba ito ng katotohanan ng kanyang pananampalataya? Ano ang binubuksan sa tao? Ang tunay niyang katapatan. Sapagkat nakapaloob sa katapatan ng tao ang kanyang pananampalataya. Hindi kayo mananampalataya ng Diyos sa aking mga iniibig na mga kapatid kung lumalabas lang siya sa inyong mga labi. Ang tunay na mananampalataya ng Diyos ay tapat. May katapatan ayon sa salita, ayon din sa paggawa. Ano pat ang kanyang kabuuan ay nagbabalot ng katotohanan at ang kanyang kabihisan ay tinatawag na kabanalan. Ngunit paano kayo magkakaroon ng ganitong kaanyuan, aking mga iniibig? Ano ang nararapat gawin ng isang mag-aaral upang ang kaanyuan ng kabanalan ay mapa sa kanya? Mahuhubad niyo ba, aking mga iniibig, ang dating damit na mayroon kayo? O marahil dapat yung maunawaan paano ba nagkakaroon kayo ng damit sa harapan ng Diyos? Sapagkat maaaring nakikita ninyo ang inyong sarili sa salamin. Mayroong mga kasuotan na nagagandahan, nagiging kaiga-igaya sa inyong mga paningin. Ngunit mangangahulugan ba ito rin ang larawan ninyo sa harapan ng Diyos? Kaya nga sa bahagi ng paaralan ng Panginoon, anong itinuturo? Mabihisa ng bawat isa ng damit ng kabanalan. Paano kayo kukuha ng damit ng kabanalan? Paano nyo huhubarin ang dati nyong kasuotan? O babalik ba kayo sa dati? Sisiyasatin nyo ba kung paano kayo nagkaroon ng lumang kasuotan? Upang maunawaan din nyo kung paano nyo yan huhubarin upang mapalitan ninyo ng bago? Bawat isa
ay nagkaroon na ng kanya-kanyang larawan sa harapan ng Diyos. Hindi na niya maibalik ang kanyang sarili sa tunay na larawan ng isang Diyos kung paano siyang hinubog ayon sa kanyang wangis. Kaya nga kung ipinapaalala sa inyo ang larawan ng isang Diyos, paano niyo binubuo sa inyong sarili? Kaisipan ang larawan ng isang Diyos. Tulad ba yan ng isang Jesus na dinamitan ng laman o naglumakas sa isang libutan upang maipaunawa sa inyo? O tulad ba yan ng larawan ng isang Kristo ayon sa kanyang karunungan at pag-ibig na pilit itinuturo sa bawat pagkatao? Anong ang larawan ng Diyos sa inyong mga pagkatao? Sa inyong mga kaisipan, damdamin at kalooban, sapagkat paano kayo kukuha ng bagong kasuotan kung hindi nyo nakikilala ang bagong kasuotan na yan? Bagamat hindi na nga siya bago, sapagkat ito ang dating kasuotan dala-dala ninyo. Na inyo nang pinalitan, base sa karanasan ng inyong pamumuhay sa laman, bagamat naunawaan nyo bawat ginagawa ng tao sa ilalim ng araw, nawawala ng kabuluhan, sapagkat lahat ay lumilipas din tulad ng araw. Pero binibigyan ng panahon, nagpapalabas ng kaisipan, damdamin at kalooban, nagbubuo rin ng sarili niyang pagkatao sa bahagi ng bawat karanasan. Narito, bawat panahon ng pagsilang at kamatayan, ano ang iniiwan sa isang espiritu, isang uri ng kaluluwa o per-espiritu, nagkakaroon na siya ngayon ng damit at ng larawan. Kawangis pa ba siya ng Diyos? Katulad pa rin ba siya ayon sa kanyang pagkakalika? O katulad na ito ng inyong pagkakalika na ibig niyong larawan? Kaya nga, kung sisiyasatin ang pag-aaral at pananampalataya ng isang pagkatao, lagi kong pinapaalala sa bawat isa kasama rito ang katapatan. Sapagkat mula sa mga bagay na binubuo ng tao sa kanyang sarili, hindi niya namamalayan, hindi na pala siya nagiging tapat sa Diyos, sapagkat ang larawang kanyang binubuo ay ayon na sa kanyang ibig. Hindi na ayon sa layunin ng Panginoon, hindi na ayon sa kanyang kalooban. Nakita niyo ba ang kaibahan ng sarili niyong pagnanasa sa pagnanasa na ibinigay ng Panginoon? Upang ang tao ay matuto ng kabanalan, upang ang pananampalatayang lagi niyang sinasambit na mayroon siya ay masino kung siya nga ay tapat. Tama, marami nakakakilala sa pangalan ng isang Jesus. Marami din tumatawag sa Diyos na kanyang Ama. Ngunit sa kabuuan, sino ang bawat isa sa inyo? Kayo nga ba yung mga tunay na anak? Kayo nga ba yung mga tapat na alagad? Kayo nga ba yung hinahanap na nawawalang tupa sa kapanahunan? Bawat isa ay may pagkakataon. Ito ang panahon. Bawat isa ay binigyan ng damit. Ito ang inyong katawang laman. Bawat isa ay nagkakaroon sa kanyang sarili ng pagdanas ng iba't ibang uri ng karanasan. Mangangahulugan ba magkakaroon uli kayo ng panibagong kasuotan? Kayo na tinuturuan sa paralan ng Espiritismo, ano ang nararapat ninyong malaman? Ano ang nararapat ninyong tanganan at kunin at tulad at tunay na karunungan? Sapagkat ang karunungan ng Panginoon ay ibinahagi niya sa bawat espiritu. Kaya nga walang espiritong tatawaging mangmang, pero nananatili siyang nakatago sa inyong pagkatao at tinatakpan ng mga kasuotang pinili ninyo. At naririto, bawat panahon ay pagkakataon upang maibigay ninyo sa inyong sarili ang tamang kasuotan. Mapalitaw ninyo sa inyong pagkatao na kayo muling maging bagong tao sa harapan ng Diyos, tulad ng laging ninanasa sa bawat isa. Mga iniibig na mga kapatid, bagamat ang buhay nagbibigay sa inyo ng kapaguran, hari nawang hindi maging kapaguran sa inyong pang pagkatao ang pakikipag-aral ninyo sa pangalan ng Panginoon. Hindi maging kapaguran ng inyong mga sarili ang inyong pakikiisa sa karunungan ng Diyos. At lalong hindi kayo mapagod na pilitin magkaroon ng mainam na kasuotan na tinatawag na kabanalan ang inyong pagkatao. Sapagkat sa lahat ng bagay na binanggit ko sa inyo, tunay, kinakailangan nyo makipagtiis, makipaglaban, o tinatawag mang ito makipagdigma. Sa larangan ng kaalaman, mayroon ng sanglibutan
Magwagi lamang kayo tulad ng pagwawagi na ginawa ng dakilang guro. Ano ang kanyang wika? Dinaig ko ang sanglibutan. Ito rin ang bahagi na iiwanan ko sa inyo, aking mga iniibig. Daigin nawa ninyo ang sanglibutan at kayo'y magbalik na nagtatagumpay sa harapan ng Diyos. Muli, ang aking handog ng pag-ibig at ng kapayapay aking ibinibigay sa bawat isa mula ngayon at magpakailanpaman. Paalam. Ako ang sa inyo'y nakisa at nakibahagi at naglingkod sa pangalan ng Ama, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam. Sumainyo ang pag-ibig at ang kapayapaan na nagbubuhat sa kaitaasan. Ang siyang maghari sa lahat at bawat isa, mula ngayon at magpakailanman. Mga iniibig na mga kapatid, tunay nga na ang bawat isa ay nagsisikap na kanyang ipagpatuloy ang kanyang naudlot na pag-aaral. Sapagkat nalalaman ng isang ako na sa mga ganitong kaparaanan, ang salita ng Panginoon ang kanyang maririnig. Subalit sapat ba na ikaw o mga mag-aaral na makinig lamang sa mga salita ng dakilang Panginoon? Ito ay hindi nararapat na inyong mapakinggan, kundi nararapat itong magkaroon ng isang paggawa. Gawa na kung saan ang tunay na ako ang siyang mananagana at magkakaroon, mangingibabaw sa laman na kung saan na nagpatuloy, na naglalakbay dito sa kalupaan. Mga iniibig na mga kapatid, hindi ito bago sa lahat at bawat isa, sapagkat nalalaman ng isang ako na sa panahon siya'y naglalakbay, ay unti-unti niyang binubuksan ang kaangkinan ng isang ako na kung saan ang kanyang espiritu ang siya ng laging matuto sa anumang kaparaanan, sapagkat ito ay isang tungkulin ng isang mag-aaral na kanyang buksan ang kanyang sarili sa tunay na buhay na kanyang dinadanas dito sa kalupaan. Sapagkat anumang bagay na nakikita ng isang mag-aaral sa kanyang kapaligiran, anumang bagay na kanyang pinagsisikapan dito sa sanlibutan ay mananatili. Hindi ito makakapunta sa kung saan paroroon ang isang ako na nagtatagumpay sa kanyang paglalakbay. Mga iniibig na mga kapatid, maunawaan niyo ang dalawang bagay, ang paggawa ayon sa Espiritu at ang paggawa ayon sa laman. Halinawang ang pagkakaroon nyo ng inyong pagtatagumpay dito sa kalupaan, inyo rin naman maipagtagumpay ang inyong mga sariling espiritu, ang inyong sariling kaluluwa sa harapan ng dakilang Panginoon. Nasain nga ng isang mag-aaral na sa kapanahonan siya nananatili dito sa kalupaan, ay may pagpatuloy niya ang kanyang tunay na tungkulin, ang kanyang mapaunlad ang kanyang sariling ako na kung saan ito ay isang ganapin ng isang mag-aaral upang nang sa gayon ang panahon ng kanyang pananatili dito sa kalupaan ay magkaroon ng kabuluhan. Ang bawat isa ay pinagkakalooban ng kapanahunan. Naway ang panahon na ito ay hindi lamang maubos sa kung ano ang nilalakad ng inyong laman,
sa kung ano ang ninanasa ng inyong sariling katawan. Ito rin naman na inyong ipagkaloob sa inyong pagpapaunlad ng inyong mga espiritu upang nang sa gayon sa inyong paglalakbay dito sa kalupaan ay magkaroon din naman kayo ng tunay na pag-angat ng inyong mga sarili at makaparoon kayo sa harapan ng dakilang Panginoon. Kayo na mga mag-aaral na patuloy na kumukuha ng karunungan ng kaitaasan, naway kayo'y magkaroon ng katalinuhan, hindi lamang talino na nakikita dito sa sanlibutan, kundi ang talino na kung saan inyong makukuha sa kaitaasan. Ganapin nga ninyo ang inyong gampanin na kayo'y umunlad ayon sa Espiritu, sapagkat ang Espiritu nga ang siyang kadahilanan na kayo ay nagwika sa harapan ng dakilang Panginoon kung kaya nga't kayo'y ibinulusok dito sa kalupaan, na kayo ay sumumpa, na kayo'y magpapatuloy ng inyong pag-aaral ayon sa harapan ng dakilang Panginoon. Kung kaya nga't siya sa atin ng isang mag-aaral ang kanyang sarili na siya ba'y nakatutupad ng kalooban ng dakilang Panginoon. Nabigyan niya ng pagkakataon ng kanyang sariling ako na magkapagpatuloy sa landasin ayon sa harapan ng dakilang Panginoon upang nang sa gayon ang bawat isa ay magkaroon na nga ng tunay na kapayapaan ng kanyang espiritu, ng tunay ng pagkain na ninanais ng isang kaluluwa ang salita ng dakilang Panginoon na kanyang mapapakinggan at ito'y kanyang isasagawa. Ang kaitaasan ay handa laging tumulong sa lahat at bawat isa kung ang isang mag-aaral ay humihingi ayon sa kanyang espiritu, sapagkat ito ay isang kadahilanan na ang bawat pagbibigay ng kabiyayaan sa kaitaasan ay ang naaayon lamang sa biyayang ninanais ng inyong mga kaluluwa. Mga iniibig na mga kapatid, maging matalino nga ang lahat at bawat isa sa inyo, sapagkat ang kaitaasan sa tuwina ay laging nakagabay sa lahat at bawat isa, at ang liwanag na bagamat hindi nakikita ng isang laman ay patuloy at patuloy na gumagabay at nagkakaloob sa lahat ng bawat isa. Ito nga ang isang naisin ng kaitaasan, na kayo'y tunay na manampalataya sa kanyang harapan, sapagkat ang pananampalatayang tapat ay kumikilos ng ayon sa kanyang ginagawa ayon sa harapan ng dakilang Panginoon, at ito nga ay hindi lamang sa kanyang laman, lalo tigit sa kanyang espiritu na kanyang unti-unting ihakbang ang kanyang sariling pag-aaral upang nang sa gayon ang panahon na pinagkaloob sa lahat at bawat isa sa tuwinay laging binabanggit ay huwag masayang. Hanggang dito ako, at ang kapayapaan at ang pag-ibig at ang kababaang loob ang siyang maghari sa lahat at bawat isa mula ngayon at magpakailanman. Paalam, Apostol Juan, paalam. Pag-ibig at kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailanman. Mga inibig na mga kapatid, ang bawat isa nga ay naparito dito sa lupa upang bumalik sa harapan ng dakilang Panginoon.
Nalalaman nga ba ng bawat isa ang layunin ng inyong pagkabuhay na magulo? Nalalaman nga ba ng bawat isa bakit kayo patuloy na ibinabalik sa pag-aaral? Bakit kayo nananatili dito sa sanglibutan? Ano ang mga bagay na hindi ninyo magawa? Mga bagay na hindi ninyo mapagtagumpayan sa inyong mga sarili? Patuloy na hinahanap ng inyong mga espiritu. Patuloy na binubungkal sa inyong mga pagkatao. Sapagkat tunay ang tao ay matalino. Tunay ang tao ay binigyan ng katalinuhan ng kaitaasan ng Diyos na may likha ng lahat ng bagay upang magpatotoo na ang Diyos sa Kanya rin namang sariling katalinuhan at katwiran. Ang lahat ay ginawa ayon sa pag-ibig. Sapagkat wala na ngang mas mataas pa na katwiran kundi ang pag-ibig. Wala na ngang masihigit pang karunungan kundi ang pag-ibig. Paano nga ninyo ito isinasabuhay, mga inibig na mga kapatid? Paano ito nagpapagalaw sa inyong mga sarili? Anong uri nga ng pag-ibig ang inihahandog ninyo sa inyong kapwa sa harapan ng dakilang Panginoon? Sapagkat bagamat kayo ay naririto sa sanglibutan at ginawa kayo ng may kadahilanan ng dakilang Panginoon, ngunit ang tao mula sa kahinaan ng kanyang puso, mula sa mga bagay na isinisigaw ng kanyang kapaligiran, ng kanyang sarili, gayon din nga kayong mga iniibig na mga kapatid, patuloy nga kayong tinatangay ng bawat agos ng buhay na ito at nakakalimutan nga ninyo ang layunin ng inyong mga espiritu. Paano kayo mabubuhay, mga inibig na mga kapatid, kung hindi nga ninyo nalalaman ang layunin? Bakit kayo nilikha? Bakit kayo narito? Ano ang bagay na ninanais sa inyo ng kaitaasan? Sapagkat ang Diyos nga sa kanyang kapanahunan ay ibinaba ng dakilang Panginoon na kanyang pinakasugong anak upang gumawa ng kanyang kalooban, upang magpatotoo ng kanyang mga salita, upang ibalik ang tao sa harapan ng dakilang Panginoon. Kahit ang mga apostol ay binigyan ng tungkulin ayon sa kalooban ng dakilang Ama. Kahit ang mga pinili ng Panginoon sa kanyang kapanahunan ay binigyan ng tungkulin ayon sa kanilang kakayanan, ayon sa biyaya na ipinagkatiwala sa lahat at bawat isa. At hindi nga kayo may iba dito, mga inibig na mga kapatid. Bagamat nasanay na nga kayo sa maraming karanasan at buhay dito sa sanglibutan, ngunit huwag nga ninyong kalilimutan ang utos at aral ng dakilang Panginoon, sapagkat ito ang magigiya sa inyo sa tamang daan. Ito ang magtutuwid ng inyong mga sarili patungo sa dakilang Panginoon. Na kayo, mga inibig na mga kapatid, tulad pa rin sa mga musmos sa harapan ng dakilang Panginoon. Tulad pa rin sa mga bata na tinuturo ang sumayo, tinuturo ang maglakad, magsulat at magsalita. Binibigyan kayo ng pagkakataon upang masino nga ninyo ang inyong mga sarili, sapagkat paano kayo gagawa kung hindi nga ninyo nakikilala ang inyong mga sarili? Kung hindi nga ninyo nakikita at nakikilala kung saan kayo nagmula at kung saan kayo paroroon. Wala nga tulad nga kayo sa mga patay, mga inibig na mga kapatid. Wala kayong iniba sa bawat buhay na bagamat binigyan ng hininga ay hindi nabubuhay para sa Panginoon. Ito ang kalooban ng dakilang Panginoon, mga inibig na mga kapatid.
Kayo ay mabuhay para sa kanyang pangalan. Kayo ay binigyan ng buhay para ang inyong pag-ibig ng buong puso niyo at buong kalakasan at buong kaluluwa ay inyong maibigay ng buo sa harapan ng dakilang Panginoon. Mga inibig na mga kapatid, bagamat kayo ay ituturing ng mga sisidlan ng dakilang Panginoon, bagamat kayo tinuturing na kanyang mga anak, na kanyang mga kamanggagawa, ngunit ibinabalik kayo sa paaralan, sapagkat hindi sapat ang natutunan ng tao na buhay dito sa sanglibutan upang siya'y maglingkod sa pangalan ng dakilang Panginoon. Hindi sapat na kayo ay marunong dito sa lupa, mga iniibig na mga kapatid. Hindi rin sapat na kayo ay gumagawa ayon lamang sa inyong pag-ibig, sa pagkaunawa ng tao, sa kanyang pag-ibig sa kanyang kapwa, sa harapan ng dakilang Panginoon, sapagkat ito'y magbabalik lamang sa sanglibutan. Lahat ng bagay na kinuha ninyo sa sanglibutan, mga inibig na mga kapatid, ay magbabalik din sa lupa. Gayon din ang karunungan ng yaman at gayon din ang lahat ng tinipon ninyo sa inyong mga kaluluwa na mga alaala at karanasan ay siyang magbabalik lang din dito sa sanglibutan. At ito ang kadahilanan, mga inibig na mga kapatid, bakit kayo ipinapanganak na maguli dito sa sanglibutan, sapagkat daladala ng bawat isa ang karunungan ng sanglibutang ito. Ngunit kung mapag-aaralan nga ninyo sa inyong mga sarili ang karunungan ng kaitaasan, kung masisino nga ninyo ang inyong mga espiritong nagmula sa dakilang Panginoon, ito ang magiging susi ng bawat isa upang makarating sa kanyang tahanan. Upang sa bawat pagpapatuloy ng tao, hindi nga siya maging bulag, hindi siya maging pilay, hindi nga rin siya tulad sa mga mangmang na hindi niya nakikita kung saan siya paroroon at kung saan siya nagmula. Bagkus, mula sa kaibuturan ng kanyang espiritu, dala-dala niya ang karunungan at pag-ibig ng dakilang Panginoon. Tulad nga ito sa isang talim, mga inibig ng mga kapatid, ang karunungan ng Diyos ay tulad sa isang tabak na magbibigay sa inyo ng gabay, magiging sandata ninyo sa bawat hamon ng buhay, na hindi nga kayo paririto dito sa sanglibutan at mananatili, bagkus naririto kayo upang mag-aral, sapagkat ang bawat isa na naririto sa sanglibutan ay binibigyan ng bagong kasuotan, binibigyan nga kayo ng bagong damit, sapagkat kung kayo ay darating at pupunta sa harapan ng dakilang Panginoon, ano nga ba ang inyong madadala? At ano ang dapat ninyong maiwanan, mga iniibig na mga kapatid? Madadala nga ba ninyo ang lahat ng bagay na tinipon ninyo dito sa sanglibutan? O ito'y magiging kabigatan lamang ng inyong mga pagkatao? O magkakaroon kayo sa inyong mga sarili ng pagbabago, ng tunay na pagbabagong tao sa harapan ng dakilang Panginoon, na hindi na nga kayo tulad pa ng dati, mga inibig ng mga kapatid. Bagkus naririto tinatanggap ninyo ang bagong alak, ang bagong kasuotan, sapagkat tunay ang bagong alak ay hindi makikisama sa luma. Gayun din naman ng lumang kasuotan sa bagong kasuotan na ibinibigay sa lahat at bawat isa, malibang matanggal nga ninyo sa inyong mga pagkatao ang bahagi ng inyong mga sarili na hindi karapat-dapat. Mabigyan nga ninyo ng puwang sa inyong mga pagkatao ang salita ng dakilang Panginoon, ang kanyang karunungan, at ang kanyang salita ay hindi nga ninyo magagawa ang kanyang kalooban. Mga inibig na mga kapatid, bawat isa ay binigyan ng pagkakatiwala, sapagkat kayo ay mga katiwala ng dakilang Panginoon. Kayo ay binigyan ng biyaya. Gamitin nga ninyo sa mabuti. Gamitin nga ninyo
upang matupad ang kalooban ng dakilang Panginoon at huwag nga kayong masapat sa mga bagay na inyong nakikita, nadarama at nagbibigay sa inyo ng panandaliang kasiyahan. Ngunit ang kapayapaan ng inyong mga espiritu hindi nga ninyo natatamo at natatanggap sapagkat walang kapayapaang matatagpuan ng tao dito sa sanglibutan, malibang makuha niya mula sa kaitaasan. Sapagkat ang Espiritu, bagamat nakukulob at natatakpan ng kanyang katawang laman, bagamat nabihisan ng kanyang kaluluwa, ito ay magbabalik at patuloy na hahanapin ng Diyos kung saan siya nagmula. Kung ano ang kanyang layunin, na siya'y maging malinis, banal at kaaya-aya sa harapan ng dakilang Panginoon, ito ay kanyang gagawin. Bigyan nga ninyo ng laya ang inyong mga espiritu, mga iniibig na mga kapatid, sapagkat sa matagal na panahon na kayo ay naririto sa sanglibutan, natakpan na nga ang inyong mga karunungan, natakpan na nga ang bahagi ng inyong kabanalan na isinuot at idinamit sa lahat at bawat isa. At papaano nga ninyo ito maibabalik, mga inibig na mga kapatid? Muli nga kayong lilinisin ng kaitaasan sa bawat alitiktigin ng sanglibutang ito. Muli nga kayong ilalagay sa maraming pag-aaral na magbibigay sa inyo ng alaala patungo sa dakilang Panginoon. Ito lamang ang aking bahagi. Muli ang pag-ibig at ang kapayapaan ang lagi nang sumainyo mula ngayon at magpakailan pa man. Ang inyong kapatid sa isang pag-aaral, Espiritu Santo, ng katotohanan. Paalam.